Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Andito na naman po tayo para sa mga panibagong showbiz update. Alam ko po na marami na pong nakapanood sa naging interview po ni Miss Carla Estrada sa Fast Talk ni Tito Boy Abunda. Inamin nga po ni Miss Carla Estrada na labis siyang naapektuhan sa masasakit na salitang ibinabato sa kanya ng anak na si Daniel Padilla, bunsod ng paghihiwalay ng kapamilya aktor at ng ex-girlfriend nitong si Miss Catherine Bernardo. Tatandaan po natin noong November 30, 2023 sa pamamagitan na magkahiwalay na statement, kinumpirma ni na Miss Catherine at Mr. Daniel Padilla na nagwakas na ang 11 taon nilang relasyon. Nabaling kay Daniel ang sisi sa nangyaring hiwalayan dahil nagkaroon umano ito ng lihim na relasyon sa aktres na Miss Andrea Brillantes na naging mitsa para kay Catherine na makipaghiwalay. Bukod pa riyan ang pagdikit ng pangalan ng aktor sa iba pang mga babae, dahilan para isipin ng marami na makailang beses niyang pinagtaksilan si Miss Catherine Bernardo. Dahil nga po dito kaliwat ka ng pambabatikos ang inabot ni Daniel mula sa publiko. Sa pagbisita nga ni Miss Carla sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, January 29, 2025, napag-usapan ang kontrobersyang kinaharap ni Mr. Daniel dahil sa hiwalayan nila ni Miss Catherine. Diretsahan tanong na host na si Boy Abunda, ano ang pinakamalaking kontrobersya na pinagdaanan ni Daniel na muntik ka nang bumigay? Sagot naman po ni Carla, siguro ito ang mga ibinato masasakit na salita kay Daniel nito mga nagdaang taon. Ani nga ni Miss Carla, labi siyang naapektuhan sa masakit na below the belt na komento online sa kanyang anak. Dumating parang sa puntong gusto niyang isa-isahin sagutin ang mga negatibong komento na binabato kay Daniel. Aniya, I think yung paghihiwalay kasi nila sa kanila ni Catherine yun eh. Sina naman ang nakakaalam talaga at sina naman ang makakaresolba kung ano man yung dahilan ng paghihiwalay at doon sa nangyaring hiwalayan. Pero yung salita ng tao na halos hindi mo makain at sobrang kabastusan kung ano man ang medyo, yun ang hindi ko kinakaya. Hindi ko kinakaya na parang ikahamamatay ko, hindi ko na halos kayanin na kailangan ko nang hanapin yung mga taong ganun magsalita at sagutin isa-isahin. Ngunit, imbis na pangunahan sina Daniel at Catherine, pikit mata raw pinaubayan ni Carla sa dalawa ang sitwasyon at minabuting hindi lang pumatol at magsalita. Saad niya, parang ganon, but of course, kinakausap kita. Boy, kinakausap ko yung mga iba nating kaibigan. Kaya ang pinakamaganda nating ginawa ay ang ipaubaya dun sa dalawa. Hindi ito ang unang pagkakataon nagsalita si Miss Carla tungkol sa paghihiwalay nila ni Daniel at Miss Catherine. Noong May 11, 2024 sa YouTube vlog ng broadcast journalist na si Miss Bernadette Sembrano, na kumusta siya na kung anong lagay noon ni Mr. Daniel. Ayon kay Carla, hindi niya masasagot ang tanong kung kumusta si Daniel dahil bilang ina, alam daw niya kahit papano ay naapektuhan pa rin ang anak na hindi matapos-tapos na pambabatikos dito nang mag-break sila ni Miss Catherine. Panimula ni Carla, yung anak ko pinag-uusapan naman ng buong daigdig yan. I always pray that he will be okay. But at the end of the day, yung question na kumusta yung anak ko, kumusta si Daniel, Si Daniel na ang tanging makakasagot ng buo nun. But ako as a mother, I always pray for the best for my son para sa mga anak ko, hindi lang kay Daniel. And I always pray na maging better sila. Walang direktang paglilinaw si Carla kung totoo nagtaksil nga si Daniel kay Catherine. Pero nais din niya matuto ang kanyang mga anak sa kanilang mga pagkakamali at sa mga pagsubok na pinagdadaanan at daranasin pa nila. Ang mga anak na pinagtungkulan ni Miss Carla bukod kay Daniel ay sina Jose Carlito, Margaret at Carmela. Sabi pa ng actress kasi kailangan mong magkamali para may matutunan ka at para mas maging maayos ka at mabuti kang after that. Nandito na ako lagi sa likod ni DJ, palayo po ni Mr. Daniel po yun if ever tawagin niya ako at gusto niya akong makausap. It's an exercise for my children na hindi dapat sila agad nakatanghod sa akin tuwing meron silang problema. Kasi ang tinuro ko sa mga anak ko, pwede tayong madapa, pwede tayong masaktan, and just learn from it. Matuto lang tayo dyan sa kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay. Sinabi rin ni Carla na walang perpektong tao at lahat nagkakamali, anuman ang edad, estado at katayuan nila sa buhay. Importante rin daw na marunong magpatawad ang isang tao para mabawasan ang bigat na dinadala nito sa puso. Sad pa nga ni Miss Carla, magsi-50 na ako ngayon, hindi pa rin perfect ang buhay ko.
Araw-araw may mga pagkakamali pa rin tayo. Bago ka matulog, magpatawad ka, humingi ka ng tawad, magpatawad ka, ipagdasal mo yung mga taong nagagalit sa'yo. Sa akin, pag sinabing hindi naman totoo yan, ba't mo ko ipagdarasal? Minumura ka araw-araw sa social media, tinatawag kang ano-ano, pati mga anak mo nasasalit, di ba? Hindi ko na problema yon. Samantala po, dumako naman po tayo sa mga ibang showbiz balita. Batang Quiapo, maraming dinagdag sa kasa. Masaya lang po at ang dami nadagdag na po sa bagong season ng FPG Batang Quiapo at kasama na rito sina Jake Cuenca, Mr. Dante Rivero, Andrea Brillantes, Angel Aquino, Albert Martinez, Charmaine Buena Camino, Chanda Romero, Juan Rodrigo, Michael De Mesa at Silvia Rodriguez. Ang maganda rito ay ang nagkapuso teleserye man sina Michael De Mesa at Charmaine Buena Camino, nagbabalik ABS-CBN sila through FPG Batang Quiapo. Naman po, good to see the very stylish Silvia Rodriguez in ABS-CBN grounds at ngayon after is Pantaho, Chanda Romero joins the rank ng mga kapamilya. Totoo bang freelance na ngayon si Chanda at sa kanyang pala tumidiretso ang negosasyon nito? Ano kaya nangyari sa kanyang former management? Samantala, totoo po kaya itong kumakalat na balita or chika sa social media platform, lalo na po dito sa X ha? Vini members mababawasan po? Tanong po ng mga netizens. Eto nga po usap-usapan ngayon sa online world na may aalis dumano na member na P-pop idol girl group na Vini. Kahit wala pang kumpirmasyon mula sa Nation Girl groups, maraming blooms tawag sa kanilang fans na nag-worry sa nasabing chika. May mga bloom din na naghuhula kung sino ang 8 miyembro na sina Estacy, Aya, Maloy, Joanna, Gwen, Kulit, Mika at Shena ang aalis sa grupo. Ngunit karamihan sa kanila ay umaasa na mananatiling 8 hanggang dulo ang number 1 P-pop idol group ngayon. Samantala, pinusuan ng mga Bloom ang spontaneous birthday trip ni Vini ay yesanan punta sa Singapore na dala lang ang kanyang passport, power bank, condo case, lifting, card at 1,000 cash. Nitong Lunes, January 27, naganap ang kanyang 24th birthday. Marami namang abangers at excited na guesting ng Vini this week sa Fast Talk with Boy Abunda. Yes po, totoo po yan. One day, mag-guest po ang Vini Group sa Fast Talk with Boy Abunda. Wala pa pong confirmation kung kailan po ito i-ere. Jane De Leon, di nakatiis kaya sinagot na po ang mga fake news na lumalabas. Sinuplangan ni Jane De Leon ang mga nagpapakalat ng fake news na gumagamit sila ng green screen sa incognito. May mga basher kasi na ang serye na mega post sa social media na gumamit ang hit Kapamilya action serye ng green screen o chroma. Masyado kasing cinematic and high definition ang eksena kaya inakala nila na sinut lang ito gamit ang green screen. Dahil nasa kumakalat na fake news sa social media ay minabuti na Kapamilya actress na itama ang mga maling akusasyon sa edad. Kanya nga pong post sa social media platform ng X ay binahagi niya the behind the scene photo at videos na nasabing eksena at kitang-kita nga na hindi ito ginamitan ng green screen at talaga sa bonggang location ito ng El Nido, Palawan kinunan yon. Sabi nga po niya sa kanyang caption, ganda ng El Nido, ganda ng location. Kita sa photo at videos ang bonggang camera na ginamit sa serye kaya naman puring-puri ito ng mga netizen. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.